Pag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoon. At ang ating paksa ngayong umaga ay may kinalaman po sa tinatawag The Amazing Grace of God. No? The Amazing Grace of God. Ang kamangamanghang biyaya ng Diyos. Okay? Now, sa atin pong buhay na ito, tandaan po natin, mula ulo hanggang talampakan, gumagana po ito ang buhay po natin dahil sa biyaya po ng Diyos. Amen po? Biyaya po ng Diyos ang siyang umiiral po sa atin, kaya po tayo ay palagi pong magpasalamat, palaging magpuri sa ating Diyos na buhay. Ngayon po ay grace is defined as the unmerited favor of God, no? Na kung saan ito po ay ang biyaya ng Diyos ay pabor, no, ng ating Panginoon. Ibig sabihin po ay ibinigay po niya sa atin na pabor, no? Na kung tutuusin, hindi po tayo dapat karapat-dapat po nito. Tama? Dahil po tayo ay isang makasalanan, dahil po tayo ay marumi sa harapan po ng ating Panginoon, subalit dahil po sa kanyang biyaya, tayo po ay binigyan ng pabor, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon, tayo po ay nilinis ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang dugo doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya po dito ay nais ko pong sabihin po sa inyo na ang word na grace ay makita ho natin sa Bagong Tipan is 131 times na binanggit po ng ating Panginoon sa pamamagitan po niya at sa pamamagitan po ng kanyang mga apostol o kanyang mga alagad. Kaya yung grace from Genesis up to Revelation, talaga hong nandoon po yung biyaya po ng ating Panginoon na kung saan po ay dapat po natin makita, no? Sa Genesis chapter 6 verse 8, tinutukoy na po doon yung grace po ng ating Panginoon, hanggang po sa Revelation chapter 22 verse 21, no? Binanggit pa rin po, no, ni John yung grace po ng ating Panginoon. So sa madaling salita, from head to foot, no, sa buhay po natin, talaga ho ang umiral po ay biyaya po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang sabi po dito ni Pablo, mga kapatid, basahin po natin sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, no? Meron po siyang binanggit po dito. 1 Corinthians chapter 15 verse 10, sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi dito, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me." Datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay kung ano na ako, no? At ang kanyang biyaya na ipinagkaloob sa akin ay hindi sa walang kabuluhan. Datapwat ako ay nagpagal ng lalong masagana kaysa kanilang lahat. Gayunman ay hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. So alam naman po natin, ang buhay po ni Pablo, siya po ang pinakamasipag na apostol ng ating Panginoon, pero hindi ho niya pinagmamalaki yung kanyang sarili sapagkat alam po niya na ang umiiral po sa buhay po niya, kaya niya nagawa po yon, ang lahat ng mga yon dahil po sa biyaya ng Diyos. Ganyan din po sa atin mga batid, no? Sa atin, sa kalagayan natin ngayon, kaya tayo malakas, masigla, buhay, nabubuhay sa mundong ito, naglilingkod sa Lord, patuloy na nagbibigay ng karangalan, kalatian po sa ating Panginoon. Ito pong lahat na yan mga batid, kabuhayan natin, binigay ni Lord sa atin lahat yan. Ito po ay biyaya ng Diyos lahat sa buhay po natin. Amen po? Amen. Kaya po, napakabuti po ng ating
Panginoon. Kaya there are two categories of salvation by grace, no? Tandaan po natin, dalawang kategorya, no? Tinutukoy po sa Biblia yung tinatawag na salvation by grace, ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. So number one, eternal salvation is by the grace of God. Yung ating kaligtasang eternal, ito din po ay biyaya ng ating Panginoong Diyos na buhay. No? Pag sabing biyaya, si Lord lamang po ang gumawa. Wala hong kasama siyang tao na gumawa po nito. Amen po? Okay? Kasi, noong tinubos tayo ni Kristo, wala naman siya kasama, no? May kasama siya na pako, pero ang napako doon sa nakasama niya, no, naniwala sa kanya, ang ibig sabihin po ay ang sabi po doon ng isang magnanakaw, Panginoon, pagka ikaw ay nasa langit na, isama niyo po ako. Di mo ba? So ano sabi ni Lord? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Tingnan niyo po mga kapatid. Si Lord po mismo ang siyang nagligtas po, no, sa atin sa pamamagitan po ng kanyang biyaya sa buhay po natin mga kapatid. So, basahin po natin muna ang Hebrew chapter 5, mga kapatid. Hebrew chapter 5, mga ebidensya, katibayan, na meron po talagang tinatawag po na eternal salvation. Basahin po natin Hebrew chapter 5, mga kapatid, no? Hebrew chapter 5, verse 8 up to verse 9. Sabi po dito, though he were a son, ating Jesucristo, yet learned his obedience from the things which he suffered. No, alam na po ba natin, ating Jesucristo ay naghirap po siya, mga kapatid. Verse 9, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Sino daw ang author of our eternal salvation? Si Lord, yung ating Panginoong Jesucristo. Anong katibayan? Yung mga sumusunod sa Kanya. Tama? Yung mga sumusunod sa Kanya. Hindi o susunod ka para ka maligtas, kundi naligtas ka ni Lord dahil siyang author of our salvation, and then pagkatapos noon, meron kang puso na pagsunod sa ating Panginoon. Amen po? Kaya dito po malinaw na meron pong tinatawag na eternal salvation. Ng author po nito, walang iba kundi ang ating Diyos, no, mga kapatid. Kaya nga po ay meron din pong binanggit dito sa 2 Timothy. Basahin po natin, mga minamahal, no? 2 Timothy, okay? Chapter 1 verse 9. Basahin po natin 2 Timothy chapter 9 o chapter 1 verse 9, mga kapatid. Sabi po dito, 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. So, ang kaligtasan pala natin, hindi dahil sa ating mga gawa. Amen? Malina po eh. Not according to our works. Okay? But according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Tingnan niyo po, ayon pala ito sa layunin at biyaya po ng ating Panginoon. Kaya kaligtasan natin, biyaya po ng Diyos. Amen po? Pag sabing biyaya ng Diyos, si Lord lamang po ang siyang gumawa. Wala po siyang co-savior. Amen po? Hindi po niya co-savior ang pastor. Ang pastor, pinapangaral lamang ang salita ng Diyos kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Amen po? Kung paano po ginawa ng Diyos ang kaligtasan, ipangaral lang po yan ng pastor. Wala hong kapangyarihan ng pastor na magligtas ng tao doon sa impyerno. Amen po? Si Lord lamang ang siyang nagligtas po sa atin, mga kapatid. Siya lamang po, wala na pong iba, mga minamahal. Wala po siyang kasama, wala siyang co-savior, wala siyang kaagapay sa pagligtas po sa atin, mga kapatid.
doon po sa impyerno. Kaya dito ay maliwanag po na according to His own purpose and grace, no? Kaya ang tanong, bakit ginawa ni Lord John? Ano po ang kanyang pakay? According to His purpose and grace, ayon sa kanyang layunin at biyaya. Kaya, mga kapatid, malinaw po na ang kaligtasan not according to our works. Mga kapatid, di ibig sabihin, pastor, di na ako gagawa sa Lord. Ay, hindi po. Hindi naman po yun ibig sabihin na hindi na tayo gagawa kasi sabi ni Lord, not according to our works. Ang paggawa po natin dito sa mundo, ang ating pag-serve sa Lord, mga kapatid, ito po ay bunga, ebidensya ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. Bunga po ito, mga kapatid, no? Ebidensya po sa buhay natin na tayo po ay merong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay patuloy po na naglilingkod po sa ating Panginoon. Ano pa pong sabi dito, mga kapatid, sa aklat po ng Ephesians chapter 2 verse 5, sa binasa natin kanina, okay? Ano sabi dito? Even when we were dead in sins, kasi tayo patay talaga sa kasalanan, mga kapatid, whether you like it or not, patay po tayo dahil sa kasalanan ng pagsuway, hath quickened us together with Christ, by grace, ye are saved. No? Paano tayo naligtas? Sa biyaya ng Diyos. Kaya nga po, ang kaligtasan na ito na binigay ng Diyos sa atin sa pamagitan po ng kanyang biyaya, malinaw po na ito po ay hindi po ito nawawala. No? Hindi po ito kumukupas, hindi po ito nasisira. Basahin po natin, aklat po ng 1 Peter, mga kapatid. No? 1 Peter chapter 1, okay? Sabi dito, 1 Peter chapter 1, verse 2, basahin po natin. Sabi po dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. Pag sabing foreknowledge, ibig sabihin po ay ayon sa una niyang kaalaman. No? Elect according to the foreknowledge of God the Father. Take note, God the Father, through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Tingnan niyo po, ang ginawa po ng Ama, tayo po ay hinirang, pinili. Di po ba sa Monday merong hihirangin? Di ba? May election tayo sa Monday? Yes. May election tayo. Yung tao ba ay may karapatan na mamili? Amen. May karapatan tayo. May choice tayo kung sinong gusto natin. Tama po? Pero pagka ang Diyos ba ay mamili, may karapatan din ba ang Diyos? May karapatan din po si Lord, mga kapatid. May karapatan na tayo, si Lord pa. Tama po? Hindi ibig sabihin, merong pinili ang Diyos. Kailan niya pinili? Before the foundation of the world. No? Kaya sabi dito, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit. Pag sinabi pong sanctification of the Spirit, pagpapabanal sa atin ng Espiritu ng Diyos, na ang buhay po natin ay hindi kaya sa Lord, subalit tayo po ay binago ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ano kasunod? Ang kasunod, and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Kaya po, ang sabi po dito ni Pedro, grace unto you. Biyaya po talaga ang kaligtasan. Amen po? Grace unto you, and peace be multiplied. Kaya tayo, sa ating patuloy na paglilingkod sa Lord, meron tayong kapayapaan. Amen po? Amen. Maraming mayaman ngayon, walang kapayapaan. Di bali ng ganitong buhay natin, ang mahalaga, kargado tayo sa kapayapaan na binigay po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So ano pa po dito, mga kapatid, sabi dito?
Sa verse 4, ituloy ho natin, no? Tanong lang po tayo ng verse 4. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Tingnan niyo po, ang kaligtasan pala na ito, naka-reserve na tayo sa langit. Amen po? Na ang kaligtasan po ito, mga kapatid, malinaw po, na ito po pala ay hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ito pala ang kaligtasan na binigay ni Lord sa atin. Higit pa ito sa ginto't pilak. Amen po? Higit pa ito sa kayamanan sa anumang mundo ang binigay po ng ating Panginoon. Verse 5, who are kept by the power of God. Tayo pala ay iningatan. Ang kaligtasan pala itong binigay sa atin, iningatan ng kapangyarihan ng Diyos. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to rebuild in the last time. Tingnan niyo po, ito po mga kapatid, ay magkaroon po ng revelation, o magkaroon po ng tinatawag na kapahayagan sa pagdating po ng ating Panginoon. Amen po? Kapag tayo po ay nasa Panginoon na, kasi tayo, meron na pong tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan, na ito po ay hindi nasisira, hindi kumukupas. Mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, at ito po mga minamahal, ay walang dungis sa harapan ng ating Panginoon. Yun po ang biyaya po ng ating Diyos na buhay. Kaya nga po, ay pagka tayo po'y tanungin, madalas ko po sinasabi na tayo ba ay ligtas na? Yes, sa biyaya ng Diyos. Kailangan, pag sinabing biyaya, malalim yung biyaya mo, hindi yung mababaw lang. Hindi. Biyaya ng Diyos yan, kaya ako nanampalataya sa Kanya. Hindi po. Ang pananampalataya, ebidensya po, bunga po ng pagligtas ng Diyos sa atin. Amen po? Pag sinabing bunga, ebidensya, yun po ang katunayan na ikaw po ay iniligtas ng ating Panginoon. Kasi po, anong una? Kaligtasan eternal ba o ang faith sa buhay natin? Kaligtasan. Kasunod na po yung ating pananampalataya. Katulad po nito mga kapatid. Basahin po natin ang Acts chapter 13 verse 48. Ito po napakalinaw na turo po ng ating Panginoon. Verse 48, and when the Gentiles heard this, ano kanilang narinig? Pangangamal ni Pedro, ni Pablo, they were glad and glorified the word of the Lord. Tingnan niyo po and as many were ordained to eternal life, believe. Sino ang mga nanampalataya? Yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ang ano pong una? Buhay na walang hanggan o pananampalataya? Buhay na walang hanggan. Kasi tingnan niyo po, hindi po pwede manampalataya ang patay. Amen? Ipatay ka spiritual, paano ka mananampalataya sa Lord? Okay? Kailan tayo nanampalataya? Nung tayo po ay binuhay ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Nung tayo po ay tinubos ng ating Panginoon Jesucristo, doon po tayo nagkaroon ng buhay sa ating pong paglilingkod po sa Lord. Kaya dito pong sabi dito, Ephesians chapter 2, verse 1, binasa natin kanina, mga kapatid, no? Ephesians chapter 2, verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. At kayo'y binuhay niya, sinong niya? Ng Diyos, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kanino po ito sinasabi ni Pablo? Sa Ephesians Church. Sa mga mananampalataya during the time. Katulad din po natin yon na mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ano pa po ang sabi dito mga kapatid? Tandaan po natin si Lord po ay hindi po siya nagsisinungaling. Totoo po ba yan mga kapatid? Si Lord po ba ay hindi nagsisinungaling? Yes. Basahin po natin. Okay. Titus chapter 1 verse 2. Sabi po dito ni Pablo, in hope of eternal life, which God
that cannot lie promised before the world began. Sa pag-asa sa buhay na wala hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat na mga panahong walang hanggan. Tingnan niyo po mga kapatid, ano ang pinangako ni Lord? Eternal life. Tama? Okay? Pinangako niya sa atin, eternal life, mga kapatid. Si Lord po hindi nagsisinungaling, kaya paniwalaan natin yung sinasabi po ni Lord. Kailan niya binigay, mga kapatid? Before the world began. Okay? Before the world began. Kaya makita ho natin, kung ang tao may kalayaang mamili, si Lord lalo na may kalayaang mamili. Tama? Kung sino ang kanyang iligtas. Amen po? Wala pong nagdidikta sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord sa Isaiah, my thoughts are not your thoughts. Di ba ba? And my ways are not your ways. Di ba ba? Ang kaisipan ko ay hindi nyo kaisipan. At ang daan ko, hindi nyo daan. Tama po? Iba po ang daan ng ating Panginoon kaysa daan po ng tao, mga kapatid. Kaya dito po, malinaw na meron tayong tinatawag na eternal life na ipinangako po ng Diyos before the world began. Basahin natin ang Titus chapter 3, verse 7. Susugan po natin. Sabi po dito sa verse 7, that being justified by His grace. Tingnan niyo po. Grace pa rin po ni Lord. No? Pagkaaring ganap natin ay biyaya pa rin ng Diyos. We should be made heirs according to the hope of eternal life. Tingnan niyo po, mga minamahal. Malinaw po. Ay sabi dito upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tayo pala mga kapatid, bilang anak po ng Diyos, tagapagmana po tayo. Amen po? Amen. Tingnan niyo po mga kapatid, sa buong pamilya, pagka merong mga alirian, sino ang tagapagmana? Di ba anak? Tayo din anak tayo ng Diyos. Kaya ang tagapagmana, tayo bilang anak ng Diyos. At ang ating minana, napakaganda pang mana. Ano po yun? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Lord ay hindi nasisira, hindi kumukupas, at hindi nadudungisan. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Lord. Amen po? Magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Dahil sa kanyang biyaya, tayo po ay iniligtas, mga kapatid. Ito yung eternal salvation is by the grace of God. Tingnan niyo po mga minamahal. Dito po sa aklat ng Romans chapter 3. Basahin po natin. Romans chapter 3 verse 24. Sabi po dito, being justified. No? Justified na, naringganap na naman po tayo mga kapatid. Kasi wala pa talaga tayo sa mata ng ating Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Being justified freely by His grace. Tingnan niyo po, libre po ba ang biyaya ng Diyos? Libre. Freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tayo po ba'y tinubos ni Kristo? Amen. Yung mga hinirang ng Diyos Ama, yun po yan ang mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo para po may ebidensya, may prueba na tayo po ay iniligtas ng ating Diyos Ama. Amen po? Before the foundation of the world. Kaya sabi ko dito, sa aklat po ng Ephesians chapter 1 verse 4, sabi po dito, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Kailan daw tayo pinili? Kailan daw tayo hinirang? Before the foundation of the world. Pag sinabi pong before the foundation of the world, meron na po ba ang tao sa mundo? Wala pa. Before the foundation of the world nga Wala pa po tayo dito. Hindi pa tayo pinanganak. Kaya sabi po dito sa
aklat po ng Acts chapter 9, verse 11, sabi po dito, Acts chapter 9, verse 11 po mga kapatid, basahin po natin, ano pong sabi dito, sorry po, Romans chapter 9, verse 11, no? Romans po pala yun mga kapatid. Romans chapter 9, verse 11, sabi dito, for the children being not yet born, hindi pa po pinanganak, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that called it. Tingnan niyo po, sapagkat ang mga anak hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos, ano po ba ang purpose ng Panginoon? Upang ang layo ng Diyos ay mamamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa. Tingnan niyo po, ang kaligtasan po ay paghihirang ng Diyos, Ama, pagtubos ni Kristo, at pagbo-born again po sa atin. Hindi daw dahil sa ating mga gawa, kundi doon sa tumawag. Sinong tumawag? Ang Diyos. Si Lord po ang siyang tumawag sa akin. Kaya sabi niya sa John chapter 15 verse 16, ano sabi po ni Lord mismo, ating Pastor Kristo? Ye have not chosen me, but I have chosen you. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi sabi ni Lord, ako ang pumili sa inyo. Totoo po ba sabi ni Lord? Si Lord bang pumili sa atin? Si Lord po ang pumili sa atin, hindi tayo pumili sa Lord. Kasi wala tayong kakayanan na maglingkod sa Lord because we are dead in trespasses and sins. Pag sabing patay, hindi ka kumikilos tungkol sa mga bagay na espiritual. Tama? Wala kang kaalaman tungkol sa espiritual kasi patay ka, mga kapatid. Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid ni wala isa. Walang gumagawa na mabuti sa harapan ng Diyos. Okay? Malinaw po yan mga minamahal. Kaya tayo nagkaroon lamang ng desire na maglingkod sa Lord dahil po tayo hinirang ng Diyos before the foundation of the world, tayo ay tinubos ng ating Yesu Kristo at tayo po ay binanal ng Espiritu ng Diyos. Amen po? Malinaw po yan, yung sanctification of the Holy Spirit. Ano pa pong prueba? Ano pa pong katibayan mga kapatid? Na tayo po ay hinirang ng Diyos sa kaligtasan. 2 Thessalonians chapter 2. Verse 13, ano pa pong sabi dito? But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Kanino naka-address? Sa mga brethren, sa mga kapatid, sa church. Because God had from the beginning, hindi ho, beginning nagsimula ang mundo, hindi ho. From the beginning noon pa, ito po yung tinatawag na from eternity to eternity, na sinasabi po ng ating Panginoon, because God had from the beginning chosen you. Hinirang kayo, pinili kayo. Saan? Chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Kaya tayo ay naniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos kasi po tayo po ay pinili niya, mga kapatid, sa kaligtasan mula sa simula pa, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, si Lord po ang siyang pumili po sa atin. Siya po ang naghihirang sa atin, mga kapatid. Hindi tayo una ang pumili sa Diyos. Amen po? Si Lord po ang unang pumili sa atin. Tayo din po ba ang unang umibig sa Diyos o siya? Si Lord ang unang umibig sa atin. Kung siya ang unang umibig sa atin, di siya rin ang unang pumili. Tama?
Siya rin ang unang naghirang sa atin. Okay? Kaya tayo po ay nandito ngayon dahil po sa biyaya po ng ating Panginoon. Sa kanyang pagkilos, sa kanyang ginawa, sa kaligtasan ng kaligtasan natin, at buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po mga kapatid, mag-ingat tayo. Kasi ang dadayain, mga hinirang ng Diyos. Basahin po natin, aklat po ng Matthew, okay, chapter 24, verse 24. Ano sabi po dito? For there shall arise false Christ, no? And false prophets, sapagkat may magsisilitaw na bula ang Kristo at bula ang propeta. At ang sabi pa po dito, and shall show great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Tingnan niyo po, sino daw madadaya? Yung mga hinirang ng Diyos. Tayo po yun, mga kapatid. Tingnan niyo po, mga minamahal. Okay? Ito po mga hinirang, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga naglilingkod sa Panginoon. Tayo po yun, mga kapatid. Kaya malinaw po, pinapag-ingat po tayo ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, ang aral ng Diyos, katotohanan ng aral ng Diyos, at ang ating Diyos, mga kapatid, ay hindi po nagsisinungaling. At alam niyo po ba, na tayo po ngayon ay nasa ilalim na po ng biyaya ng Diyos. Basahin po natin, Romans chapter 6, verse 14. Sabi dito, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Tingnan niyo po, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Sa biyaya ng Diyos, tayo po mga kapatid ay naligtas. Ang tanong, Pastor, paano sinasabi mo na tayo ay ligtas na, samantala ang tao nagkakasala pa rin? Tayo po ba bilang ligtas nagkakasala pa rin? Hindi ba tayo perfectong tao? May mga kahinaan ba tayo lahat? Yes. Bakit nangyari yon? Because of our flesh. Tama? Nasa laman pa po kasi tayo, mga kapatid. Kaya po, ang tao may kahinaan pa rin kasi nasa laman. Ang nagkakasala ang laman natin. Hindi po ang espiritu. Amen po? Kasi tayo, ang original sin natin, tinubos na po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Parang ganito lang yan, parang bilog. Ito po yan. Nakita ba ang bilog? Ano lang po, ano? Malabnaw. Wala tayong ano po eh. Malabo. Ito pong bilog, dalawang bilog yan. Itong sa gitna, itong kinubos. Ito niligtas sa atin. At ang laman, ito nagkakasala. Tama po? Kaya tayo, kaya sabi ni Lord, ang kaligtasan natin na biyaya ng Diyos, hindi nasisira, hindi nadudungisan, kasi po ang nagkakasala, our flesh. Tama? Ating laman. Okay? So, Pastor, ang tanong, ligtas naman na ako. Magpatuloy ba ako sa kasalanan? Ibalik ko po sa iyong tanong. May tinuro ba si Lord na magpatuloy tayo sa kasalanan? Hindi. Di ba? Walang tinuro si Lord na magpatuloy tayo sa kasalanan. Kasi kapilusupuhan lang po yan ng tao na porke daw ligtas na siya, gagawa siya ng kasalanan. Sa Biblia, wala akong tinuturo si Lord na gumawa tayo ng kasalanan. Anong tinuturo ni Lord? Gumawa ng kabutihan. Basahin po natin. Aklat po ng Galatians chapter 6, mga kapatid. No?
Galatians chapter 6. Anong sabi dito ng ating Panginoon? Verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Anong tinuro ni Lord? Gumawa daw tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. Ano pang kasunod? Especially, lalong-lalo na, unto them who are the household of faith. Lalong-lalo na doon sa ating kapwang mananampalataya. O tingnan niyo po, kahit kailan wala sa Biblia na tinuro ni Lord na gumawa tayo ng masama. Gumawa tayo ng kasalanan, mga kapatid. Kaya nga po, because of the conviction of the Holy Spirit sa atin, kaya nga po, di po ba, pag nagkasala tayo, umiiral yung konsensya, tama po? Pag nagkasala tayo, humihingi tayo kaagad ng tawad po sa Lord. Kasi po, ang turo po ni Lord, na kapag tayo nagkasala, huwag na pong palubugin ang araw. Pag sabi huwag palubugin ang araw, huwag na pong patagalin. Amen? Hingin na kaagad ng tawad po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ang ating kaligtasang eternal ay secured na po. Tama po? Naka-reserve na po ito, naka-preserve na. Basahin po natin. Aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. No? Sabi po dito, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Nakapreserve po ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po napakasarap na madatnan po tayo ni Lord na naglilingkod sa Kanya. Amen po? Amen. Napakasarap po yun, mga kapatid. No? Kaya tayo, tandaan po natin, tayong lahat ay sa Diyos pa rin po tayo uuwi. Tama? Kasi siya po may-ari eh. Siya may-ari ng buhay natin. Kaya kahit anong gawin natin, doon pa rin tayo babagsak. Tama po? Kasi si Lord ang magja-judge ng mga buhay at mga patay. Sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya po, ang ating paglilingkod na ito, tutuhanan na natin sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Sapagkat yun po ang nais po ng ating Panginoong Diyos na buhay. No, tungkol naman po sa pagtubos, malinaw po tungkol sa paghirang ng Ama, sa pagtubos, at maging po sa tinatawag na regeneration o kapanganakan, no, na muli ng ating espiritu ng pagbabagong buhay. Ibig sabihin, malinaw din po na ito po ay gawa ng kapangyarihan po ng Diyos, gawa ng espiritu po ng ating Panginoon. Titus chapter 3 verse 5. Sabi dito, not by works of righteousness. Tingnan niyo po, which we have done. No? Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Tingnan niyo po, mga kapatid. Hindi dahil sa ating sarili, mga kapatid. Hindi dahil sa ating mga gawa ang kaligtasan. Kundi, ang sabi ho dito, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tingnan niyo po, malinaw po, no? Kapanganakan at pagbabago ng Espiritu ang siyang ibinigay ng Diyos sa atin, ang siyang tinubos ng Diyos sa atin, ang siyang pagligtas ng Diyos sa atin, na ito po, ang kaligtasan ito,
not by works of our righteousness. Okay? Hindi po dahil sa mga gawa na ating ginawa sa sarili nating katwiran, kundi ito po ay ginawa po ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mercy, no? Sa kanyang awa po sa atin. Kinawaan lamang po tayo ng Diyos. Amen po? Kaya ang tao, wala pong ipagmamalaki sa Lord. Amen po? Wala po siya ipagmamalaki. Lahat po yan. Biyaya po ng Diyos ang siya umiral sa atin. Hininga natin, buhay natin, biyaya po ng Diyos yan, mga kapatid. Malakas tayo ngayon, biyaya po yan ng Diyos, mga minamahal. Okay? So, yun naman po ang kagandahan kapag tayo po ay naglilingkod po sa ating Panginoon. Binibigyan po niya tayo ng lakas ng loob. Binibigyan po niya tayo ng sigla sa ating buhay, mga kapatid. At tandaan po natin, once na tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon, sigurado po yan, tayo po ay bibigyan dugtong buhay po ni Lord. Amen po? Okay? Si Ezekias lang po, di po ba? Nagkasakit siya. At ang sabi ni Lord sa kanya, kukunin na siya ni Lord. Anong ginawa ni Ezekias dahil naglilingkod sa Lord? Umiyak si Ezekias, nag-pray sa Lord. Dininig po ng Panginoon. Inutusan niya ulit si Isaias, balikan mo si Ezekias, sabihin mo sa kanya, dadagdagan ko pa ang buhay niya ng 15 taon. Nangyari po ba yun? Yes, nangyari, mga kapatid. Binigyan pa siya ng 15 taon. Pero ang nangyari po doon, after 15 years, si Ezekias ay lumihis sa ating Panginoon. Kaya, kinuha na po ni Lord yung kanyang buhay after 15 years. Tingnan niyo po, mga kapatid. Yan po example, mga minamahal. Kaya, si Lord dapat ay patuloy po nating paglingkuran, bigyan ng karangalan sa ating mga buhay. Eternal salvation is by the grace of God. Number 2, hanggang 2 lang po tayo. Okay? Temporal salvation or time salvation is by the grace of God. Pag sabi pong temporal salvation, dito po sa lupa. Ngayon, tama? Dito po. Sa buhay po natin. Namumuhay pa ba tayo sa lupa ngayon? Amen. Kailangan pa ba natin maligtas dito sa lupa? Yes. Kailangan natin maligtas. Kasi kung walang si Lord sa buhay natin, wala tayong magagawa. Tama? Wala tayong magawa, mga kapatid. Kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin yan. Hindi natin kaya ang lahat-lahat ng mga bagay pagka wala po si Lord sa buhay po natin. Kaya po mahalaga yung tinatawag na time salvation or temporal salvation is by the grace of God with the obedience of His people. No? Sa pagsunod po, mahalaga sa ating Panginoon. Okay? Now, basahin po natin 2 Corinthians. No? 2 Corinthians po, mga kapatid. Verse chapter 9, verse 8. Sorry po. Chapter 9, verse 8. Sabi dito, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. At ang sabi dito, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Sino ho bang tinutukoy dito? Sino ho bang sinasabihan po dito ni Pablo? Yung church ng Corinto. Tama? 2 Corinthians. Ano pa po sabi dito? Upang kayo ay merong laging buong kaya sa lahat ay magsipag na gana sa bawat mabuting gawa. So, nandun pa rin ang tulong ni Lord, of course. Amen po?
Okay? Gumagawa tayo, at the same time, tinutulungan po tayo ng ating Panginoon kasi po, tayo naglilingkod po sa ating Panginoon. Tingnan niyo po kaya maraming tao ngayon na hirap sa buhay kasi ayaw po maglingkod sa Lord. Amen po? Ang tutungan niyan po yung mga, ang mga medyo sa mababang kalidad ang karamihan na hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Di po ba? So nakakalungkot. Kaya dapat ang anak ng Diyos magpatuloy sa paglilingkod sa Lord sapagkat tandaan po natin, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa kanyang mga anak. Amen po? Ang Diyos ba natin mayaman? Amen. Mayamang Diyos po siya, mga kapatid. Mayamang Diyos siya. No? Ayon po sa sinabi po ng Philippians chapter 4, verse 19, mga kapatid. Ang sabi po dito ni Pablo, "But my God shall supply all your need." Ano pong isusupply ni Lord sa atin? Yung ating mga pangangailangan. Hindi ho niya sinabi na supplyan tayo ng luho natin. Amen? Pangangailangan. "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Pagsabi na riches, kayamanan po ni Lord. Amen? Mayaman po si Lord. Ang totoo niyang kapatid, hindi natutuyuan si Lord sa kanyang kayamanan. Amen po? Hindi po natutuyuan si Lord. Bakit? Mayaman po si Lord. Kaya ni Lord ibigay sa atin ayon po sa kanyang nais at kalooban. Amen po? Ang mahalaga lamang po, tayo po dapat ay tuloy-tuloy at sundin dapat natin yung pattern na tinuturo po ni Lord. Ano pong pattern na tinuturo ni Lord? Matthew 6:33. Anong sabi ni Lord? "Seek ye first the kingdom of God." Number one, God is our priority. Amen po? Prioridad dapat si Lord sa buhay natin. Next, anong sabi? "And His righteousness, which is our pattern." Yung kanyang katwiran, kanyang salita. At anong kasunod? Pangako ni Lord, "And all these things shall be added unto you." At ang lahat ng ito ay idaragdag lamang sa inyo. Kapatid, malinaw idaragdag ni Lord sa atin. Okay? Hindi o sinabi ni Lord na ang kanyang lahat na kayamanan ay ibuhos po niya sa atin. Amen? Idaragdag po sa atin. Bigyan tayo, ibig sabihin. Amen po? Yun po ang ating Diyos, mga kapatid. Hindi po siya madamot na Diyos. Amen? Hindi po siya kuripot na Diyos. Siya po ay mapagbigay na Diyos sa atin. Sa kanya mga anak na patuloy po na sumusunod sa kanya, na patuloy po na naglilingkod sa kanya, mga kapatid. 1 Timothy chapter 1 verse 14. Ano sabi dito? 1 Timothy chapter 1, verse 14. Sabi po dito, "And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus." At totoong sumasagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. So malinaw po, masagana po ang biyaya ng Diyos sa atin, ang kanyang pag-ibig, masagana sa atin, at of course, maging masagana din dapat ang ating pong pananampalataya po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, temporal salvation is by the grace of God. Kailangan tayo mailigtas ni Lord dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. Tayo po ba'y nananalangin bago tayo malis na tayo iligtas ni Lord sa kapamakan? Yes, that is temporal salvation. Tama? Temporal salvation po yan. Nanalangin tayo na tayo po ay
pagkalooban ni Lord ng mga biyaya, no? Ng ating mga pangailangan, i-provide ni Lord. So, ibibigay po yan ni Lord, mga kapatid, sapagkat siya po ay hindi nagsisinungaling. Okay? So, sa atin pong paglilingkod na ito, dapat magpakalakas po tayo sa biyaya po ng ating Panginoon. Amen po? Kaya dapat patuloy po tayo maglingkod sa Lord, patuloy tayo magbasa ng kanyang mga salita, patuloy tayo dumalo sa gawain ng Panginoon, patuloy tayo mag-aral, patuloy po tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. And then, kasunod nun mga kapatid, ay tayo ay pagpalain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito po mga minamahal, ay kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos para po maligtas din, temporal, yung mga taong nakikinig po sa atin tungkol po sa pamumuhay, sa tamang pamumuhay, tamang paglilingkod, at tama pong pagsunod sa ating Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 16, ano sabi? Take it unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo o sa doktrina. Manatili ka sa mga bagay na ito. Tingnan niyo po. No? Saan tayo manatili? Doon sa doktrina, of course, ng ating Panginoon. Ano pang kasunod? Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong ring sarili ang ililigtas mo. Tingnan niyo po at pati ng mga pakinig sa iyo. Tingnan niyo po, saan tayo maligtas? Sa impyerno po ba o sa buhay natin na ito dito? Sa lupa. Dito po, buhay sa lupa. Temporal salvation. Ibig sabihin po mga kapatid. Kaya mahalaga yung ating pakikinig, yung ating pong patuloy na pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya po dito ay sa ating pong conclusion mga kapatid, no? Maikli lamang po yung ating pinag-aralan po ngayon, subalit napakalaga. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, no? 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi po dito ni Paul, and he said unto me, no? Sabi po ni Pablo, at sinabi niya sa akin, sino nagsabi? Si Lord. Sabi dito, my grace, sabi ni Lord, my grace is sufficient for thee. Kapatid, ang biyaya pala ng Diyos ay sufficiente sa atin. Amen po? At ang sabi ho dito, for my strength is made perfect in weakness, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Siya ay nagsabi sa akin, sabi ni Pablo, ang aking biyaya ay sapat nasa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Minsan may kahinaan tayo mga kapatid, tandaan po natin, si Lord ang siyang nagpapalakas sa atin. Amen po? Hindi po ang sarili po natin. Kaya po, di po ba lagi natin pinagpipray sa Lord na tayo po ay palakasin sa araw-araw po nating buhay, sa araw-araw po natin nakipagbaka sa mundo po ito. Kaya't, sabi ni Pablo, kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Tingnan niyo po, tandaan po natin mga kapatid, lahat tayo merong kahinaan. Amen po? Pero ang nagpapalakas po sa atin, ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Philippians chapter 4, verse 13. Ano sabi ni Pablo? I can do all things through Christ, which strengtheneth me.
bagay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Ang nagpapalakas sa atin, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Diyos. Kailangan natin ng Diyos minuto-minuto, oras-oras, araw-araw po sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya, ang ating paksa, The Amazing Grace of God. Ang kamangamangang biyaya ng ating Diyos. Puri Panginoon, nawa, si Lord ang siyang patuloy nating binibigyan ng karangalan at kalatian po sa ating mga buhay. Tayo lahat